Magandang umaga, DJ Kakay. Ako po pala si Arjeli. Jelly kung tawagin. 26 years old na ako. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong binasted ko yung ultimate high school crush ko? Yung lalaking kinababaliwan ko noon. Akala ko nga, mahal ko na siya. Simula nang makita ko siya sa bagong school na nilapatan ko, noong nag-aaral pa ako hindi siya mawala sa isipan ko. Ultimo sa panaginip siya ang aking nakikita. Umabot na nga rin ako sa puntong nagpagawa pa ako ng teddy bear na may mukha niya para lagi ko siyang katabi at kayakap na din sa pagtulog. Ngayon, parang nakakaramdam ako ng sobrang hiya tuwing naaalala ko yon. Well, people do change nga talaga siguro, DJ Kakar. O baka epekto na rin ito ng pagkain ko ng masusustansyang pagkain at nawala ang mga cells na may lamang pagmamahal ko sa kanya. Dahil kahit gaano ako kahumaling sa kanya noon, nagawa ko pa rin siyang busted din. Ganito kasi yon, DJ Kakay. Lagi ako nabubuli noon. May katabaan kasi ako. Obese, kumbaga. At nasanay na din talaga ako na hindi healthy ang mga kinakain. Kahit ano talaga ay kinakain ko noon. Lagi akong naging target ng pang-aasar nung ako'y nasa high school pa lamang. Samantalang yung crush ko, tinagurian, campus crush talaga. First day ng klase, grade 9 student ako noon. Bagong lipat sa isang private school. Sobrang lawak ng paaralan, DJ Kakay. Dahil nangangapa pa ako at hindi ko pa alam ang pasikot-sikot, na-late ako kakahanap ng room ko. Sa tagal ng paghahanap ko sa maling room, pa rin ako nakapunta o di naman nakapasok. At sa di inaasahang pagkakataon, doon pala ang room ng taong magugustuhan ko ng lubos at siyang magpapagulo ng aking buhay. Nakatayo lang ako sa may pinto habang pinagmamasdan ang magugulong mga estudyante nang biglang... Uy, miss! Naliligaw ka ba? Hindi to kantin, ha? Oo, naliligaw ako, pero hindi kantin ang hanap ko, kundi ang room ko. Sungit mo naman? Nasan ba yung room mo? Hindi ko nga alam, di ba? Kaya nga napunta ako dito sa room nyo Feeling mo ba kung alam ko nandito ako ngayon sa harapan mo? Oh, chill. Gutom ka ba? At ganyan kakasungit, ha? Excuse me. Ano ginagawa niyo dyan sa may pinto? Ay, good morning po, ma'am. Naliligaw po kasi itong babaeng ito. Tsaka dito sa classroom pa natin napunta. Ah, ganun ba? Hello, Iha. Anong pangalan mo at anong grade ka na? Wala bang binigay na slip sa'yo kung saan nakasulat ang pangalan ng building kung nasaan ang room mo? Hello po ma'am, good morning po. I am Arjeli Gomez po, grade 9. Meron po ma'am, ang nakalagay po sa slip ay LNB Building, room 101. Oh, nakikita mo ba yung katapat natin na building? Ayan ang building kung nasaan ang room mo at sa may tabi ng hagdan ang room 101, okay? Okay po ma'am, maraming salamat po. Bye, miss. Sa classroom ang diretso, ha? Hindi sa kantin, ha? Mamaya pa yung break time natin. Che, pangit. Napakamapangasar niya, DJ Kakay. Nakakainis sa totoo lang. Pero nagtataka ako sa sarili ko bakit nagawa ko siyang sungitan at tawaging pangit where in fact ang pogi niya talaga. Nang makapunta na ako sa aking totoong classroom patapos na ang klase pero mabuti na lamang ay pinapasok pa rin ako ng aming teacher at sinabihang magpakilala. Hello classmates. Ako si Arjeli Gomez. You can call me Jelly. Jelly? As in, jelly candy? Baka pigi dapat. Class, quiet! Hindi bang dalhin ko kayo lahat sa office? Nagawa ninyo at magkaroon lahat kayo ng record? Mag-sorry kayo kay Jelly. No, ma'am. Sorry, Sorry, Jelly. You may take your seat, Jelly. Hi, DJ Kakay. Bakit kaya ganyan ang mga ibang tao, no? Ang saya nila kapag nakakapang-asar sila ng ibang tao sa mga kagaya ko. Hindi naman ito ang unang insidente noon pa man ay talagang nabubuli na at naasar na ako. Kaya lumaki din ako na hindi confident sa aking sarili. Yung pangasar nung crush ko kahit nung unang araw pa lang, kaya gano'n na lang ang aking mga kaklase. Ewan ko talaga. Mabilis lang lumipas ang oras at hindi ko na malayang break time na. Magstay na lang sana ako dito sa classroom kaso bawal pala. Hindi pala pwede magstay sa mga classroom kapag break time. Kailangan sa kantin talaga ang kakain. Kaya lumabas na lang ako at hindi naman ako nahirapan sa paghanap ng kantin. Saktong naka-order ako ng pagkain nang sumulpot naman sa harapan ko yung lalaking crush ko, si Louie. Oh, Arjeli. Ang dami naman yung pagkain mo.
Parang pang isang buong barangay ah. Ang OA mo, konti nga lang nito eh. Teka nga, paano mo nalaman pangalan ko? Di ba sinabi mo kay ma'am kanina? Oo nga pala. Ay, ako nga pala si Louie. Ah, Louie. Okay, sige, bahala ka na dyan. Kakain muna ako. Louie! Oh pre, dito. Aba, nandito ka din pala, Piglet. Hoy, anong piglet ka dyan? Magkakilala kayo? Oo. Kapag nga naman minamalas ka, DJ Kakay, magkakilala pala itong si Louie at si Mr. Bully na classmate ko. Sa bagay, parang pare sila ng ugali. Mapang-asar at parang puro kalokohan ang alam. Pero aaminin ko, pare silang may itsura. Pare silang cute o di naman kaya gwapo. Mas lamang nga lang ng kapugian tong si Louie at halatang sila ang campus heartthrob ko no ng school namin at halatang wala akong pang-asar sa kanya. Bakit ko ba iniisip kung may pag-asa din ako doon pero hindi ko din maintindihan? Ang lakas ng kabog ng dibdib ko kapag nandyan siya, ngayon ko lang naramdaman. Kay Louie lang lumabas ang pagkamasungit ko. Hindi ko din alam kung bakit nagagawa ko siyang sungitan dahil sa ibang tao. Hindi naman ako ganon. Nakayuko lang naman ako lagi. Mahina ang boses at walang confidence na harapin sila. Dahil sa stress ko tungkol sa kanya at sa nararamdaman ko, sa pagkain ko na lang binuhos ang lahat ng frustration ko. Makalipas ang 9 months simula nung lumipat ako sa bagong school ko, ay araw-araw na lang ang routine namin. Para bang boomerang na, DJ Kakay. Habang ang pang-aasar nila, hindi pa rin tumigil. Isa na doon si Jonas na nambuli sa akin nung first day. Lagi niya akong nilalapitan. Hindi para makipagkaibigan pero para asarin lang at busitin. Ilang beses din akong napahiya ng dahil sa kanya. Uy, Jelly, sabay na tayo papunta sa sakayan ng jeep. Bakit naman? Wala, ayaw mo ba na may kasama ka? Para saan? Para ipahiya lang ako. Uy, hindi ah. Kailan nangyari yun? May homework tayo bukas, di ba? Pakopihin mo ako. Ano ba yan? Kung hindi man bully, pangungopia naman ang gagawin. Anong binubulong mo dyan? Wala, sabi ko hindi kita pakokopyahin. Kulang ba yung binigay kong pagkain sa'yo bilang bayad kapag kumakopya ako? Eh di dagdagan ko, sige. Pwede ba, Jonas? Mag-aral ka na maayos. Hindi puro pambubuli at pangungopia na lang ang gagawin mo dito sa school. Aba, pumapalag ka na ngayon. Para pakopya lang eh. Damot mo naman. Pasalamat nga. Binibigyan nga kita ng pagkain dyan. Mag-aral ka na lang, Jonas. Kaya sa ako na lang lagi ang kinokopyahan mo. Eh ano ba kasing aasahan ko sa'yo, di ba? Kundi yun lang. Ay, nako. Walang ibang alam gawin mga tao dito kung hindi ako asarin sa pagiging mataba. Mangungopya naman o gagawin akong utusan. Oh, dalawa na lang. Dito sa kaliwa. Oh, makiusod na para makalis na. Oh, yun. Sakay na ako ah. O ikaw miss, sakay ka na. Hindi na po. Makiusod lang dyan oh, sa kaliwa para makalis na tayo. Ay, hindi na po kasya yan. Pang 2 tao pa po yan. Baka sa bubong na lang kasya. Isa yon sa ilang beses na pinagtawanan at ipinahiya ako ni Jonas sa harapan ng ibang tao. Gusto ko na lang maiyak noon, DJ Kakay. Umiikot pa rin sa isipan ko ang mga nangyari. Yung mga nangaasar niyang ngiti at pag-insulto niyang tawa. Habang madaming mata ang nakatingin sa akin noon. Hindi ko alam kung nangungut siya at nanghuhusga nga ba. Sinubukan ko din talaga na lumayo na lang sa mga kaklase ko, lalo na kay Jonas. Kung apektado sila sa size at physical na anyo ko kaya nagagawa nila akong laitin, edi mas mabuti na lang na hindi na lang nila ako makita para wala na din silang maaasar. Simula naman noon pa ay wala na din talaga akong nilalapitan. Mahirap sa akin na magkaroon ng kaibigan. Minabuti ko na lang muna na mapag-isa at pumunta sa garden ng school tuwing break time para makasagap ng sariwang hangin at dito na rin kumain. Mas madalas na akong nagpupunta dito kaysa sa kantin dahil payapa dito at walang masyadong estudyante. Patapos na ako sa pagkain nang biglang sumulpot ang 2 mokong na yon. Hello, Jelly. Andito ka lang pala? Kanina ka pa namin inahanap. Dito ka pala kumakain. Dami niya na. Ano yan, buffet? Uy, grabe ka pre. Mukhang masarap yun, Jelly no, baon mo. Bakit niyo naman ako hinahanap? Bakit ba kayo nandito? Kung andito lang naman kayo para manginis, aalis na lang ako. Pagkatayo ko, bigla na lang ako nahilo at nandilim ang paningin ko. At ang narinig ko lang ay ang sigawan nila ni Jonas at Louie.
Pagkagising ko, nasa ibang silid na ako na nasa gilid ko lang si Louie. Hindi ko maintindihan ang lugar, DJ Kakay. Basta ang nakikita ko lang ay si Louie, si Jonas, at ang aming teacher. Oh, Jelly, kamusta ka? May masakit ba sa'yo? Oh, Jelly! Teka, tawagin ko lang ang doktor ha. Hello, Jelly. Over fatigue kaya ka hinimatay. Pero may napansin kasi kaming symptoms sa'yo. Nagsagawa kami ng test at ang resulta ay meron kang high level of cholesterol at mukhang namana mo ito. Bukod doon, mas lalo itong na-trigger sa mga kinakain mo. Kaya sa murang edad may cholesterol ka na. Po, ang sinasabi niyo po ba ay may sakit ako? Yes, Miss Gomez. Para akong binagsakan ng langit at lupa sa nalaman ko noon, DJ Kakay. Kaya pala hindi maganda ang pakiramdam ko kanina maiba na palang nangyayari sa katawan ko dahil sa mga kagagawan ko. Simula noon ay naging maingat na ako at mapili sa aking mga kinakain. Inaamin ko, hindi yun naging madali. Yun talaga ang pinakamahirap na bagay para sa akin. Nagsimula na rin ako mag-gym at kung wala naman time, sa bahay ako madalas nagwo-workout. Kahit mahirap pinilit kong alisin na sa aking katawan ang aking mga nakagawian at piniling maging disiplinado sa pagkain at sa pamumuhay. Makalipas ang ilang taon, heto at nagtatrabaho na ako. Graduate ako bilang isang flight attendant at sa isang sikat na airline ang aking pinapasukan. Akalain mo ba yon, di ba DJ Kakay? May kaibigan na rin ako, Leslie de la Cruz ang pangalan niya. Kahit anak mayaman siya napakabait niyang tao at hindi siya umaasa sa yaman ng mga magulang niya. Nakilala ko siya nung college days. Hindi pa ako pumapayat noon kaya nabubuli pa rin ako at itong si Leslie ang tagapagtanggol sa akin. Hanggang sa ayon ay naging magkaibigan kami. Siya rin ang naging gym buddy at kasama ko dito sa work. Laking pasasalamat ko talaga sa kanya, DJ Kakay. Hi, Jelly! Oh, hello Les! Kumusta flight? Okay lang naman. Alam mo ba, may dalawang bagong piloto. Gosh, napakagwapo nila. Pero mas bet ko yung isa. Oh, talaga? Sila ba piloto sa flight mo kanina? Oo. Ay naku, Jelly. Feeling ko may matitipuhan ka din sa kanila. Basta, wag lang sana tayo magkaparehas, ha? Ay sus, Leslie. Tigilan mo nga ako sa mga ganyan mo Sa'yo na lang silang dalawa. Kung bet mo silang dalawa, go! Push mo lang! Talaga ba? Ang bait-bait naman ng beshi ko na yan. Che! Pagkakaalam ko, Jonas at saka Louie ata yung... What? Uy, Jelly, kabigla ka naman dyan. Ganyan ka makareact. Bakit? Kilala mo ba? Hindi. Baka kapangalan lang. Ah, okay. Kala ko naman kakilala mo O tara, uwi na Hi, tayo. girls! Hello! Oh my God. Sila yung sinasabi kong bagong piloto sa'yo, Jelly. Diyos ko Lord, yan lang aking nasabi, DJ Kakay. Sa lahat ba naman ng pwedeng maging mga bagong piloto ay dito pa sa airline namin, pumasok ang dalawang ito. Nung sinabi ni Leslie mga pangalan nila kanina kahit papano umaasa pa naman ako na baka kapangalan lang nila. Hello, hindi lang naman sila ang may ganun na pangalan dito sa Earth, di ba? Pero grabe, DJ Kakay, I cannot. Hindi ko talaga carry. Hindi naman sa ayaw ko silang makita pero it's been a while na rin kasi. Ilang taon na din ang lumipas. Ngayong araw day off namin ni Leslie kaya naisipan namin na mag-gym. Oh my gosh, Jelly. Simula nagkakilala tayo, wala kang sinabi sa akin na may kakilala ka palang ganun ko pogi ng mga boylet. Oy, babae, hinahan mo nga boses mo at marinig ka ng ibang nandito. At anong boylet ka dyan? Schoolmate ko sila nung high school ako. Schoolmate mo pala di lagi mo silang nakikita noon. Oo, actually, nung araw na isinugod ako sa hospital noon, isa lang ang kasama ko at ang teacher namin. Wow naman! Oh, mukhang goods naman pala kayo Simula na kilala mo sila, sila na lang mukhang bibig mo. Pwede ba, Leslie? Speaking of, ayan sila. Hi, boys! Oh, hi, miss. Ako nga pala si Leslie. Tsaka, ito naman yung kaibigan ko. Or, kailangan ko ba siyang ipakilala sa inyo? Oh, hi, Miss Jellicious. Talaga nga naman, oo. Dati bully, ngayon naman manyak. Oy, Jonas, hindi mo kinapogi yan Oh, kalma. Alam mo, muntik na kitang hindi makilala pero katawan mo lang pala nagbago at hindi yung kasupladahan mo. Mabuti nga sa akin may nagbago. Sa inyo. Tsaka, teka nga, bakit ba andito kayo?
Bigla-bigla na lang kayo sumusulpot na parang kabote. Grabe yung salubong mo sa amin, Jelly ah. Wala namang iba sa'yo. Yung hello, nice to see you again. O kaya yung, o kamusta naman kayo dyan? Hindi ba obvious kung bakit kami andito? Malamang, nagji-gym. Alam mo, Jelly, ang harsh mo sa kanila, no? Katapos kanilang samahan sa ospital noon. Oh, mukhang nakwento mo na dito kay Miss Beautiful ang kabutihang ginawa namin sa'yo nun, Jelly. DJ Kakay, hindi ko alam ang gagawin ko sa mga taong to. Naloloko ako na hindi. Hindi ko lubos maisip na makakasama ko ulit tong dalawang kumag na ito, pero ang hindi ko mas lubos na matanggap hanggang ngayon, andito pa rin ang pakiramdam na naramdaman ko noon yung tuwing nakikita ko si Louie. Matagal-tagal ko na silang hindi nakikita, DJ Kakay, dahil pagkatapos kong ma-hospital noon ay kaagad akong lumipat ng ibang school. Inilipat ako ng aking mga magulang kung saan mas malapit ako sa kanila upang mabantayan na rin at mamonitor ang aking kalagayan. At sa tagal ng panahon na yon ay hindi ko na ulit naramdaman ang ganong pakiramdam kaya akala ko wala na. Na-crush lang talaga. Not until I saw him again. Anong kabutihan ka dyan, Jonas? Feeling mo talaga may babuti kang nagawa sa akin, ha? Alam mo, kumalma ka lang, Jelly. Tara, kain tayo. Treat ko. Ang taray naman itong pogi na to. Parang kilalang kilala si Jelly, ha? At alam na pagkain na magpapakalma sa kanya. Pero tara, may masarap na food dyan sa malapit na resto dyan. Nax! Hindi pa nga nakapag-gym, kakain na kaagad. Iba talaga ang tama ng isang Jelly kay Louie. Ano naman pinagsasabi mo dyan, pre? May iwan ka na nga lang dyan? Ito naman, nagbibiro lang eh. Tara na, kumain na tayo. Makapag-catch up na rin. Andito na tayo. So, order na kayo dyan. Hanap lang kami ng upuan ni Jonas. Tara, Ano? Jonas? Uy, ako kaibigan mo, tsaka ano naman i-order ko sa'yo, ha? Besh, akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit hindi mo alam ang gusto ko? Sige na, kaya nyo na yan. Pero, Nakakatawa naman kayong magkaibigan. Kulit nyo. sana all natutuwa. Umorder ka na. Sa akin, blackberry chicken salad tapos kailes taco salad. Okay. Steak kebab bowl, tapos fish taco bowls for Jonas. Tara, hanapin na natin sila. So, kamusta ka, Jelly? Ayos lang naman. As you can see, healthy living na. Ikaw ba? Kita ko nga Maganda yan. Mabuti yan para sa'yo and as for me, ganun pa rin naman. Pero mas better na ako kasi... Oh, ayun sila. Tara, upo na tayo. Oh, tagal nyo ah. Kala namin inubos nyo yung menu. Che, matagal ka dyan. Ayan na yung food. Kumain ka na para mabawasan yung kasungitan mo today. Hindi ko alam, DJ Kakay, kung dahil lang ba sa matagal kaming hindi nagkita, pero there's still awkward feeling kay Louie Hindi ko alam kung napapaning lang ako o ano, pero parang may gusto rin siyang sabihin na hindi niya lang magawa. That day, naging maayos naman ang pagkain namin sa labas at talaga nga namang nakapag-catch up kami kahit minsan may mga sinasabi itong si Jonas na hindi kami magkaintindihan. At mukhang kilala ko rin yung kung ano yung sinasabi niyang bet niya. Yung bet niya si Leslie. Ito talagang dalawang to. Mabuti na lang DJ Kakay at hindi kami parehas kasi kapag nagkataon baka friendship over na kami. Pero syempre, hindi naman ganon kababaw ang pagkakaibigan namin ni Leslie. Hindi ito masisira ng dahil lang sa isang lalaki. Hi, Besh! Good morning! Tagal nating hindi nagkasama sa flight, ah. Yes, and guess what? Wait, don't tell me. Yes, Besh. Tama ka lang iniisip. Sila nga yung piloto natin. What the? Oh, ayan na sila. Hi, pretty ladies. Good morning! Pwede bang sa ibang flight na lang ako? Parang hindi safe buhay ko dito Kay Louie, safe ka. I mean, ang OA mo, Jelly As if naman ikaw lang ang pasahero sa aeroplano. Siyempre, sisiguraduhin naming safe kayo, di ba, Louie? Yes. Syempre naman. We'll make sure na safe magiging flight natin. Ayun naman pala Safe na safe ang puso mo. I mean, buhay mo kay Pilot Louie Mendoza. Che, isa ka pa. Tara na nga. Hi, antaray na kaibigan ko. Mukhang close na itong dalawa at mukhang may hindi ito sinasabi sa akin dahil napapansin ko Nakikisama siya sa panunukso ni Jonas sa amin ni Louie at parang may something fishy sa kanilang dalawa ni Jonas. Pero itong si Louie, parang may iba sa kanya ngayon. Hindi naman siya mukhang kinakabahan sa flight niya dahil mukhang sanay naman na siya. Hindi ko alam, DJ Kakay. Ewan ko ba sa lalaking ito.
Alam mo, Jelly, buti na lang talaga. Nagpapayat ka kasi baka hindi na kayanin ng eroplano. Oy, Jonas! Ayusin mo yung tabas ng dila mo, ha? Sumusobra ka naman sa best friend ko. Oh, sorry na. Hindi mo na ba ako mapapatawad niyan? Mapapatawad. Siyempre, si Jonas ka na eh. Hoy, anong kahanaan yan, ha? Umayos nga kayo. Mahiya naman kayo sa mga pasahero. Bitter mo naman. Di ko na talaga maintindihan tong tatlong to, pero sinasabi ko na nga ba, DJ Kakay, kilalang kilala ko itong mga kaibigan ko na to. Sa dinami-dami ba naman ng mga lalaki sa mundo bakit si Jonas pa? Ayusin talaga ng lalaking to dahil kung hindi, ilalaglag ko siya dito sa eroplano. Joke lang. Pero mukhang nagkakamabutihan na nga talaga sila. Here, tara libot muna tayo at mamili ng pasalubong. Total, mahaba naman yung layover eh. Taray! Nag-aya! Libre mo ba ulit? Uy, mahiya ka nga. Kaya man mong tao, puro ka palibre. Uy, joke lang to. Okay Ito lang naman. Ano bang gusto nyo? Kayo. Ay, Anong kayo? Anong kayo ka dyan? Ha? I mean, kayo. Gusto namin kayong dalawa yung manlibre sa amin. Ganun ba? O, tara. Tara na! Uy, Louie, huwag mo masyado seryosohin sinasabi ni Leslie. Kaya naman niya bumili ng kanya. Ano ka ba, Jelly? Okay lang naman para pambawi na rin. Ha? Anong pambawi? Babawi? Para saan? May atraso ka ba? Ang word itong si Louie DJ Kakay, ewan ko, pero parang awkward yung tao. Simula nung nagkita kami ulit, parang ibang tao na siya. Parang siya yung nagbago. Samantalang si Jonas ganun pa rin naman. Hindi man lang dinadamay ang pagbabago ni Louie. Pero bakit kahit ganun pa man nai-enjoy naman namin ang paglilibot sa bansa na pinuntahan namin at pagkatapos namin maglibot at mamili ay dumiretso na kami sa hotel na tutuluyan namin. Pagkasama sa kwarto sina Jonas at Louie at magkasama naman kami ni Leslie. Let's take a rest muna. Tsaka mamaya babiyahin na ulit tayo pabalik ng Pinas. Okay, see you later. Besh, order muna tayo ng food. Gutom ako. Ay, oo nga, no? Nakalimutan na natin kung... Sino yan? Hi! Hindi nga pala tayo nakakain kanina kaya order kami ng food. Anong gusto nyo? Bongga talaga tong magkaibigan na to, no? Laging perfect timing. Oh, ano raw gusto mo? Jelly, isang Mr. Mendoza ba? Oo. Ha? Pinagsasabi mo dyan. Ikaw naman umorder para sa akin ngayon. I trust you. Alam mo ang bawal para sa akin. Ay, taming sinabi Pwede namang sabihin ako na bahala. Caesar salad sa aming dalawa. Teka, libre mo ba yan? Libre kita. Yung isa libre ni Mr. Louie na torpe. Sino ang torpe? Tagal niya Anong pinag-uusapan niyo dyan? Wala, Jelly. Sige na, Jonas. Tawagin mo na lang kami kapag nandiyan na yung pagkain, Salamat! Lo, ano yun? Wala, ikaw yung chismoso dyan, Ikaw, babae ka. Nararamdaman ko may tinatago ka sa akin Ano yan Wala talaga. Praning ka lang. Miss De La Cruz, tigilan mo ako sa ganyan-ganyan mo. Kilalang kilala ko pagkatao mo. Sabihin mo na, ano yun? Hey, Jelly, di ba sabi mo naging schoolmate mo sila Louie? Oh, tapos? Di ba that time, hindi ka pa naman ganun kapayat? Kaya ka ba nagpapayat dahil may gusto ka sa isa sa kanila? Pinagsasabi mo dyan, Besh. Saan mo naman yan galing, ha? Sabi ba sa'yo ni Jonas yan? Lalaking yun talaga. Uy, Jelly, kalma mo. Napapaghalataan ko lang naman Isip ko lang. Ewan ko sa'yo, Besh. Hindi ako nagpapayat dahil sa lalaki, Parang hindi mo naman alam yung naging kondisyon ko, Hindi ko alam kung paano nasabi sa akin ng kaibigan ko yon DJ Kakay. Pero ganun na ba talaga ako kalata? Ang alam ko naman ay normal ang pakikitungo ko kapag nagkakasama kami. Normal lang naman ako umarte. Habang nag-uusap kami ay dumating na ang pagkain. Sa kwarto na rin naman kami kumain. At ang dalawa parang nakalimutan na kaibigan ko at ni Jonas na may kasama sila dahil grabe silang magharutan. Hay nako, DJ Kakay. Tinamaan na nga ng malalang kaibigan ko. Oy, kayong dalawa dyan. May namamagitan na ba sa inyo, ha? O bakit? Jelly, angal ka? Ha? Sabi ko na nga ba Ayusin mo, trato ko mo dyan sa kaibigan ko, Jonas, yan sabi ko sa'yo, ihulog kita sa aeroplano. Uy, kalma mo naman, Jelly. Lagi kang bismode dyan Pre, nananahimik ka dyan Pakalmahin mo nga yung
Bebe loves mo. Ano pinagsasabi mo dyan, pre? Kayong dalawa, kala nyo ba? Di ko alam nung high school ko napapansin. Uy, crush na crush mo kaya si Louie noon, di ba, Jelly? Nagkukwentuhan ka noon eh. Nakita ko wallpaper mo pa siya. Ano sinasabi mo? Sinasabi mo? Masisira na ata ang ulo ko, DJ Kakay. Pero after that talk, umalis na kami ng hotel at nag-flight na ulit pabalik ng Pinas. Buong biyahe, hindi kami nagkikibuan ng kaibigan ko. Na-realize niya siguro ang mga sinasabi at ginagawa niya lately. Nasa airport na kami noon at sabay-sabay naglalakad papunta sa mga sasakyan namin nang nilapitan ako ng kaibigan ko. Tesh, sorry ha. Jelly, can we talk? Ay, wrong timing ka naman, Louie. Di mo ba nakikita kinakausap ko kaibigan ko? Sige, sorry. Usap na lang tayo next time. Joke lang. Sige na, kayo na mag-usap at mukhang mas importante yung pag-uusapan nyo. Mauna na muna ako, ha? Bye, Besh! Aba, teka lang, Besh. Shh! Sige na, Besh. Usap muna kayo. Kaya mo na yan. Jelly, about to dun sa hotel, dun sa sinabi ni Jonas. Sorry Ano ka ba? Wala yun. Alam ko namang binibiro lang tayo ng dalawa. Hindi, sorry ako dahil sa mga actions sa mga kaibigan ko. Pero, at some point, hindi lang kasi simpleng biro yun eh. Anong ibig mong sabihin? Jelly, sorry kung late ko na na-realize. And pinagsisisihan ko rin naman yung pambubuli na ginawa ko sa'yo noon. Ano ka ba? Uy, it's all in the past. Wala na yun. No, Jelly, you don't get it. I like you. Hindi ko lang ma-admit sa sarili ko noon na nagagandaan ako sa'yo nung high school tayo dahil ayokong masira yung ego ko. Alam ko na aasarin din ako ni Jonas ng mga high school mates natin. Wait, anong sinasabi mo, Louie? So you're saying na ikinakahiya mo ako noon? And now na I look like this, tsaka ka na aamin? No, hindi ganun ang ibig sabihin ko, Jelly. Then what? Listen, sorry kung nabibigla kita ngayon pero I think it's time kasi for you to know na alam ko naguguluhan ka na rin sa mga pang-aasar ng dalawa. Oo, at mas lalo akong naguguluhan sa'yo ngayon, Louie. Sorry, Jelly. I just want you to know na I have feelings for you. I like you. No, Louie. Just like what you said. You like me. Love and like are different. To be honest, oo, nagkagusto rin ako sa'yo nun. And akala ko rin ay mahal na kita dahil nang magkita ulit kita ay kumakabog na naman ang dibdib ko. Pero after those asaran, and after I heard your reasons, na-confirm ako sa sarili ko na kung anong nararamdaman ko nung high school ay doon lang. I get it, Jelly. Sorry. Grabe, DJ Kakay. I hate myself for acting like that pero siguro na-hurt lang din naman ako na malaman yon. I mean, alam ko naman na kaya nga ako nabubuli nun dahil sa katawan ko. Pero knowing na someone na malapit sa'yo ay kinakahiya ka because of how you look is more painful. At ngayon na binago ko ang sarili ko dahil na rin sa naging kondisyon ko, ay bigla nila akong tatanggapin na parang wala lang. Hindi ko binago ang sarili ko para magustuhan nila ako. Hindi yun ang dahilan. After that talk, ilang araw kaming hindi nag-usap ni Louie pero nagkaayos din at naging magkaibigan. Kahit na minsan nagiging awkward siya dahil sa pang-aasar ng dalawa sa amin, nalaman kasi nila kung ano ang nangyari sa aming napag-usapan. As for the two, Leslie and Jonas, officially in a relationship. Sabi nga ng kaibigan ko, bakit hindi ko raw bigyan ng chance si Louie. Pero okay lang naman ako na single. My heart is in good state. I can still be happy and continue living healthy. DJ Kakay, this is Jelly giving advice to everyone to live happy and healthy. Tanggapin at mahalin mo ang sarili mo, walang masihigit na pagmamahal kundi ang galing sa iyo mismo. Salamat po sa inyong pakikinig sa aking kwento.